Hi guys! Another day, another vlog na naman na tayo, mamaya. Bagong ligo na naman na ang minimal nyo. Fresh from the CR. Sobrang pula ba guys ng hair ko? Or makalawang ba yung kulay niya? So ayun, story time na lang pala kung bakit naging ganito kapula or hindi ko malaman kung anong kulay ba itong naging color ng hair ko. So around November 26, I decided na magpa-ribbon kasi bukod talaga yung buhok ko. Then yung plan ko talaga nun is magkaroon ng ibang haircut at hair color. So kung nanonood kayo ng TikTok trend about mga latest hair trend dun sa mga shabby, ang bala ko talaga is magkaroon ng face layered hair ba yung tawag or face spray. Then gusto ko talaga magpa-hair color. Then nung nandun ako sa salon na pinuntahan ko para magpa-ribbon, nangyay ako ng hair color na gusto ko. Actually yung color na gusto ko that time is hindi naman siya blonde pero somehow liliwanag yung mukha ko or puputi. Then sinabi ko rin sa kanya kung ano yung gusto ko na haircut. Sabi ko gusto ko nga na ganitong haircut na lang ako pinakita sa kanyang peg. Tapos nung pinakita ko nga sa kanya yung peg na gusto ko, ayaw niya kasi daw is kakariban lang and tendency is magpa-fly away. Tapos yung sabi ko sa kanya, hindi nga po yung goal ko, ayaw ko naman kasi kako na masyadong flat yung hair. Gusto ko at least volumize siya or may something na kakaiba or magiging dating. So to cut the story short, hindi nga nasunod yung peg na gusto ko. Even dun sa hair color, pinamili niya ako dun sa booklet, pero hindi rin nasunod. Yung kinalabasan niya is black na black. So after a month, pinagpahinga ko yung hair ko, nagtanong-tanong din ako sa mga salon kung pwede ba siyang i-color kahit nakakaliban lang. Then after ko magtanong-tanong sa mga salon, sabi nila pwede naman na daw na i-color kasi hindi pa naman ganun ka-dry yung hair ko or kumbaga healthy naman yung hair ko. So pwede siyang applyan ng color. Basta ititreatment ko siya. So ayun nga, nagpa-color ako sa ibang salon kasi baka mamaya iniisip ko kapag doon ako sa dati bumalik, baka hindi na naman sunod yung peg na gusto ko. So ayun, nagpakulay ako sa ibang salon. Yung peg ng haircut nasunod naman na siya. So hindi pa siya masyadong makikita kasi yung peg ng haircut na gusto ko is talagang kailangan talaga siya ma-maintain through hair iron or through blower kasi meron siyang parang shape dito. Ipeflex ko dyan yung kinalabasan nung haircut nung na-blower siya. Sobrang gustong-gusto ko nga yung haircut ngayon kasi nagkaroon ng buhay yung mukha ko. Tapos meron talaga siyang dating. Kaso ngayon wala kasi akong plancha. Hindi kasi ako mahilig mag-plancha ng buhok. Tsaka hindi ako mahilig mag-blower ng hair. And dahil nga gusto kong ma-maintain yung haircut ko, tsaka gusto ko rin mapakita kung gaano kaganda yung naging itsura ng haircut ko. Ang ginawa ko, nag-order ako ng flat iron. So ngayon wala pa siya kasi kaka-order ko lang. Actually nagtingin ako sa mall and ang mahal pala niya. Sobrang pricey pala talaga ng flat iron. Nasa way 3 to 4K. Yun yung pinakamura doon sa mall. So naisip ko, mag-block up na lang ako since hindi ko naman kailangan na super flat yung hair ko dahil nga kakariban ko lang. Ang kailangan ko lang is masunod yung style dun sa gupit ng haircut ko. Kaya nag-invest na lang muna ako. So mas mura. Investment may tawag dun yung mura. Yung ano nga nasunod yung haircut. Pero yung color, hindi ito yung peg ko. Actually, sinabi ko is color brown. Basta something like may touch na brown. So brown ba yan mga mari ko? Siguro medyo may pagka-brown naman. Pero most likely parang naging blonde kasi yung color niya. Ayoko sana ng ganito katingkad kasi meron ako mga plans na hindi pwede yung ganito katingkad na color. Sobrang tingkad niya kasi halatang halata na may color siya. Yung gusto ko kasi ngayon yung nagtitrend na chocolate brown, mocha brown, yung something talaga na dark brown siya. Yung at least man lang hindi siya maging black na black kasi nakakatanda kasi ng itsura kapag sobrang black na black. So since ito nga yung hair color ko, hindi kasi siya pwede doon sa mga plano ko for 2026. So siguro mag-iintay ako ng mga 1 month, 2 months or siguro 3 months naman para mapahinga yung buhok ko. Ipapatone down ko siya para maging brown na siya and hindi siya maging ganito katingkad. So sobrang haba nga ng kwento ko. Humaba na rin yung oras ng pagsusplay ko ng buhok pero ang totoo, gusto ko lang talagang ipakita sa inyo itong nakita ko na sunscreen from You Glow Babe. So meron nga pala akong previous video sa Black Up kung saan gumamit din ako ng You Glow Babe pero rejuvenating tint siya kasi sobrang nag-breakout talaga ako. Ayan, meron pa siyang naiwan na bakas kasi naka 3 set lang yata ako na rejuvenating set. Tapos yung bawat set na yun is tumatagal siya sa akin within 1 week. So ibig sabihin naka 3 weeks lang akong gumagamit ng rejuvenating set then tinigilan ko na siya. Rejuvenating set na yun talagang binalik na yung glow ng mukha ko kasi balikan niyo yung video ko, hanapin niyo dyan sa Black Up ko yung video na in-upload ko na talagang lumabas yung mga breakouts ko. Sobrang pangit yun para talagang igawat na tinubuan ng mukha. Sobrang nahiya ako doon sa rejuvenating set na yon. Kaya ngayon, may nakita kasi ko, meron din pala sila tinitindang sunscreen. So meron din akong previous video na promote ko yung isang product na pinigay sa akin. Ito naman, tinry ko rin siya kasi natry ko na rin yung product na You Glow Babe and nahiya nga ako talaga. So ayun, bumili ko ng sunscreen kasi pwede rin to na ito lang yung maging base ng makeup ko. Hindi na ako mag-foundation, sunscreen lang. Hindi na rin ako mag-skin tint. So kung mapapansin nyo, ang ganda niya gamitin kasi hindi siya nagwa-white cast. So ito nga yung after application ng sunscreen. Hindi ko kulang pa siya dito kasi according na ipahid ko kanina. Pero kung mapapansin nyo, ayan, may pagka-luminous effect siya. And sobrang matte na talaga. Ang ganda niya sa mukha. Lagyan pa nga natin yung side na ito mga maaari. Kasi piling ko kulang siya. Yun. Ang ganda niya talaga. Kasi nga, hindi mo na kailangan mag-foundation. Tapos wala siyang white cast. Then, hindi siya nakaka-oily ng face. Actually, ginamit ko muna ito bago ko mag-tip ng video. Para syempre, alam ko yung sasabihin ko sa videos ko. Mas mga maaari. Ang ganda niya talaga. Mura lang ito. Wala pang 200 pesos. Tapos ang laki na. So kung gusto nyo rin, ilalagay ko sa basket yung link. Mag-check out na kayo mga mahal.